إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشوا به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Tunay na ang papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya tayo nagpupuri, nagpapasalamat, humihingi ng tulong. Sa Kanya tayo humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan at sa Kanya tayo humihingi ng gabay. Nagpapakop tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kasamaan ng ating mga sarili at masamang dulot ng ating mga gawa. Sino mang kanyang gabayan ay ito ang tunay na nagabayan. At sino mang kanyang iligaw ay wala kayong matatagpuan na sino mang magiging kakampi niya upang ito ay magabayan. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisa at walang katambal. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Ang pagpapala at biyaya ni Allah ay sumakanya sa kanyang pamilya, mga kasamahan at tagasunod hanggang sa araw ng paghuhukom. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam natupad sa kanyang tungkulin, nangaral sa kanyang ummah at nakibaka sa landas ni Allah hanggang sa kanyang kamatayan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo at pinangangaralan na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din ang aking sarili na marapat natin siyang katakutan katulad ng napakaraming mga aya na binabanggit sa Quran, sa kanyang dakilang aklat, sa kanyang sinabi, o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah at manampalataya kayo sa Kanya, manampalataya kayo sa Kanya at sa Kanyang sugo. Na kapag ginawa ninyo ito, bibigyan niya kayo ng doble mula sa Kanyang habag at bibigyan kayo ng liwanag na sa pamagitan nito ay lalakad kayo at siya ay magpapatawad sa inyo. Si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tao na tunay na natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang tao na naghahangad ng gabay. Dahil tunay na ang gabay ay nagdudulot ng tao ay matatakot kay Allah at ang kanyang takot naman kay Allah ay nagdudulot na siya ay maging karapat-dapat sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bago palikhain ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng nilikha, sa kanyang perpektong kaalaman ay nalaman na niya ang lahat ng mangyayari sa kanyang mga nilikha. Nalaman na niya ang kahihinatnan ng kanilang mga gagawin o mangyayari sa kanila. At nalalaman niya kung ano man ang mangyayari, halimbawa man na mangyayari ang mga bagay na hindi mangyayari. Ganito ang perpektong kaalaman ni Allah. Kaya nga masasabi natin palagi na si Allah subhanahu wa ta'ala siya ay naggagabay sa sino mang naisin niya sa pamagitan ng kanyang kaalaman. Ng kaalaman na ito ay manifestasyon din ng kanyang katarungan at hindi pang-aapi sa kanyang mga nilikha. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ay palagi ang nakakarinig ng mga tao na nagsasabi ng pinakamainam na mahihiling ng tao kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang gabay. Kaya nga sa lahat ng bagay na nababanggit sa Suratul Fatiha, ang paghiling ng gabay ang siyang nababanggit sa kabanata na ito sa Quran, na pinakadakilang kabanata sa Quran na palagian nating sinasambit sa ating mga pagdarasal. Ihdinas siratal mustaqim, gabayan mo kami o Allah tungo sa matuwid na landas. Subalit mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang mga Muslim, naniniwala ng kompletong paniniwala sa qadar o pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala, nalalaman natin na parehong umiiral ang pagtatakda ni Allah at ang free will ng tao.
At paano itong nangyayari? Dahil bago pa isulat ni Allah ang kanyang mga itatakda, ay nalaman na nga ni Allah ang gagawin ng kanyang mga nilikha. Sa 4 na haligi ng qadar ay nauuna rito ang kaalaman. Alam na ni Allah kung anong gagawin natin. Alam na ni Allah kung anong magiging reaksyon natin sa mga mangyayari sa atin. Alam ni Allah, bago pa man niya tayo likhain, alam na niya ang antas ng ating mga paniniwala, at mula roon ay iiral ang kanyang irada o kagustuhan, at mula sa mga ito, sa mga bagay-bagay na napagdesisyonan na niya, kung gagabayan ba tayo o ililigaw, ito ay kanyang itatala sa Allahul Mahfud, at panghuli ay lilikhain na lamang niya ang mga nilikha upang tuparin ang nais ni Allah subhanahu wa ta'ala. May kita natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay nagsasabuhay na lamang ng itinakda ni Allah. Subalit bago pa nangyari ang lahat ng ito ay nalaman na ni Allah ang ating mga gawain, at siya ay nakapili na sa pamagitan ng kanyang irada o pagnanais kung ano ang pahihintulutan niya na mangyari. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala, bago pa man niya tayo likhain, ay alam na niya kung sino sa atin ang pinakakarapat dapat sa gabay. At nalalaman ni Allah ngayon kung sino sa atin ang tunay na naghahangad ng gabay, at siya nga ay maggagabay sa sino mang makita niya na karapat dapat dito. At napakaraming mga ayah sa Quran at mga hadith ang nagpapatunay sa punto na ito, na tayo bilang mga tao ay marapat na magsikap na hangarin ang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala at magsikap sa pagtahak sa matuwid na landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad sa kanyang sinabi, Kul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wa du'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang aking Panginoon ay nag-uutos ng katarungan na ituwid ninyo ang inyong mga mukha sa pagharap sa lahat ng mga masjid at manalangin sa Kanya na matapat sa Kanya sa relihiyon, na kung paano nila kayo sinimulan, paano niya kayo nilikha sa umpisa, ay ganon din kayo magbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi niya karugtong nito, farikan hada wa farikan hakka alihimud dalala, na mula sa mga tao na ito na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, may grupo ng mga tao nagagabayan niya, at grupo ng mga tao na naging karapat-dapat sa kanila ang pagkaligaw. Kaya ang pagkaligaw, bagaman ito iniugnay natin, nakapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paggagabay at pagliligaw, walang ibang sisisihin ng tao kapag merong naliligaw na tao, liban na lamang sa kanilang mga sarili. At sinabi ni Allah, innahum ittaqadu syayatina awliya. Ang mga tao na ito na naging karapat-dapat sa kanila na sila ay mailigaw, sila yung mga kumuha sa mga demonyo bilang kanilang mga kakampi. Min dunillah, kinuha nila mga ito nakakampi liban pa kay Allah, wa yahsabuna annahum muhtadun, na sa kabila nito sila ay nag-aakala pa nga na sila ay nagagabayan. Gayun din, mapagtatanto nga natin sa mga aya na ito na marapat nga tayong maghangad, magsikap na tayo ay magiging karapat-dapat sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad sa kanyang sinabi, La ikraha fid din, kad tabayyana rushdu minal ghay. Walang sapilitan sa relihiyon. Naging malinaw na ang pinagkaiba ng rushd, ng gabay mula sa algay, ang pagkaligaw. Nang aya na ito ay pangunahing tumutukoy na hindi tayo marapat na mamimilit sa mga tao o manlilinlang sa mga tao nang sa gayon sila ay maniniwala o magmumuslim. Subalit para sa tao na nasa Islam na, sa tao na yumakap na sa pananampalatayang Islam, marapat na siya ay magpilit sa kanyang sarili, unang-una na sundin si Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa parehong dahilan, nilinaw na ni Allah kung ano ang gabay, ang pinagkaiba ng gabay sa pagkaligaw. Gayun din, sinabi dito ni Allah sa karugtong ng aya na ito, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Sino mang hindi maniwala sa mga Diyos-Diyosan at manampalataya kay Allah, tunay na siya ay humawak sa makakapitan na matibay
lan fisama laha. Makakapitan na walang pagkakapatid o pagkakaputol nito. Wallahu sami'un alim. Si Allah ang nakaririnig at ang nakaalam. Para sa sino man na nasa loob ng Islam, marapat siyang susunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi niya ipangangatwiran ang aya na la ikraha fid din dahil ito ay para lamang sa pangkalahatan ng mga tao. Ng mga hindi mananampalataya ay hindi natin maaring pilitin na manampalataya. Subalit, kapag tayo ay nasa loob na ng Islam, ang pamantayan natin, udkhulu fis silmi kafa. O mga nanampalataya, pumasok kayo sa Islam ng kumpleto at buong buo. Na nasa Islam ang inyong mga damdamin, nasa Islam ang inyong mga isip, nasa Islam ang inyong mga katawan, ang inyong mga pananalita, paniniwala, at gawa. At mayroong mga paraan nga upang ang tao, inshallah, ay magiging karapat-dapat sa gabay ni Allah. Unang-una rito ay ang pagsisikap ng tao na sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng kanyang sinabi, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kapag tinanong ka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng aking mga alipin tungkol sa akin, sabi ni Allah, tunay na ako ay malapit. Ujibu da'watad da'i idha da'an. Ako ay tumutugon sa panalangin ng nananalangin kapag ito ay nananalangin sa akin. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kaya marapat silang tumugon sa akin, na ibig sabihin marapat silang tatalima at susunod at manampalataya kay Allah upang sila nawa ay magabayan. Ng tao na pinakakarapat dapat sa gabay ni Allah ay yaong mga nagsisikap na sumunod at tumalima kay Allah at mga dalisay na nananalig, nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din, magiging daan din na tayo ay magiging karapat dapat sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, ay ang pagsisikap sa pagiging matuwid sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng kanyang sinabi, walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yung mga nagsikap sa aming landas ay tiyak na gagabayan namin patungo sa aming landas. Nabagaman sa Quran, ang karamihan sa mga aya na nababanggit dito ang salitang jahada o salitang jihad o jahidu. Ang mga ito ay tumutukoy sa armadong pakikibaka o iba't iba pang mga anyo ng jihad o pakikibaka. Sa aya na ito ay aya na ang konteksto dito ng jahidu o jahadu ay ang pagsisikap ng tao sa lahat ng uri ng pagsisikap sa kanyang pagsunod kay Allah, pagpapakamatuwid at iba pa. Na sila nga ang gagabayan ni Allah, silang mga nagsisikap sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At karugtong nito sinabi niya, inna Allaha lama'al muhsinin. At tunay na si Allah ay kabilang o kasama ng mga matutuwid. Nang ihsan sa aya na ito ay iniugnay ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang antas na makakamit lamang ng mga nagsumikap sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At panghuli, bilang daan upang tayo inshallah ay magiging kabilang sa mga gagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang palagi tayong mananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala ng gabay. Na bukod sa Surat Al-Fatiha na dito ay humihiling tayo kay Allah ng gabay, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa mga kabataan na nagtago sa kuweba upang pangalagaan ang kanilang relihiyon. Sila ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon namin, bigyan mo kami o biyaan mo kami mula sa iyo ng habag at ihanda mo para sa aming mga gawain ang gabay. At sila nga ay pinagtagumpay ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi sila natagpuan ng kanilang mga kababayan na sumasamba sa iba pa liban kay Allah, at sila ay pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala na mamuhay bilang mga mananampalataya. Nang gabay nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay ng gabay ay kay Allah lamang nanggagaling, kaya sa Kanya natin ito hilingin at ang kaluguran lamang niya ang ating hahangarin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man nabiyya ba'da wa ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napahapyawan na natin kung sino-sino ang karapat-dapat sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga tao na ito ay ginagabayan ni Allah dahil nalalaman niya at nakita niya na sila ay nagsusumikap sa paghahangad ng gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iba't ibang mga kaparaanan. Katulad ng pananalangin para rito at gayon din sa pagsisikap sa pagsunod kay Allah at pananatili sa matuwid na landas. Subalit, meron nga mga dahilan din kung bakit nagiging karapat-dapat ang tao sa pagkaligaw. Nauna nang nabanggit kanina na yung mga nagturing sa mga demonyo bilang mga kakampi bukod kay Allah o sa halip na si Allah, sila yung mga inililigaw ni Allah. Ang mga musyrikin, ang mga kuffar, ang mga tao na hindi Muslim. Subalit ang pagkaligaw, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay maaaring mangyayari din kahit sa mga tao na iniuugnay nila ang kanilang mga sarili sa Islam. Ang pagkaligaw ay nasa pare-pareho lamang na anyo, bagaman meron itong iba't ibang mga itsura. Bandang huli, ang pagkaligaw ay patungo lahat sa impyerno. Na maaaring meron itong iba't ibang mga antas o iba't ibang pagpapakita ng mga tao. Subalit ito ay nasa anyo ng pagsuway at kasama ng kawalang pananampalataya at pagtatambal kay Allah, ay isa lamang ang anyo nito na nagiging dahilan upang kamuhian sila ni Allah subhanahu wa ta'ala at maging karapat-dapat sa pagkaligaw. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Sa'asrifu an ayatil ladina yatakabbaruna fil ardi bigayril haqq wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabilar rushdi la yattakhiduhu sabila wa iyaraw sabilal gayyi yattakhiduhu sabila dalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin." Sinabi ni Allah, at ito ay kanyang matinding babala sa lahat. At muli, maaaring ito ay babala laban sa mga hindi mananampalataya o kahit sa mga Muslim na maaaring sila ay maliligaw pa rin patungo sa mga ligaw na sekta na nagpapakilala ng hayagan na sila ay Muslim, subalit ang kanilang mga paniniwala at gawaing pagsamba ay mga halong pagtatambal kay Allah o kaya ay kawalang pananampalataya. Sinabi niya, "Ilalayo ko mula sa aking mga tanda yaong mga mapagmalaki sa lupa na wala namang karapatan dito, na kung makita man nila ang lahat ng tanda ay hindi sila maniniwala rito. Mga mapagmalaki na kapag dumarating sa kanilang gabay ay hindi nila ito tinatanggap. Kapag dumating sa kanilang pangaral ay hindi nila ito tinatanggap. At kapag dumating sa kanilang payo ay hindi nila ito tinatanggap dahil kinikilala nila ang kanilang mga sarili na mas matuwid, mas banal, mas marunong kaysa sa sino man na may tangan ng aral ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang relihiyon sa Islam ayon sa mga batayan dito." Sinasabi rin ni Allah, itong mga tao na ito, kung makita man nila ang daan ng gabay ay hindi nila ito kukunin bilang landas. Inaayawan nila ito. Ngunit kung makita nila ang daan ng pagkakamali ay kukunin nila ito bilang landas. Dahil mas gusto nila ang landas na ito dahil dito ay may pagsikat, dito ay may pera, at dito ay natutupad ang kanilang mga pagnanasa. Ito ay dahil sila ay nagpasinungaling sa aming mga tanda. Sila ay nagpasinungaling sa mga pangaral ni Allah subhanahu wa ta'ala sa anyo ng mga ayat sa Quran at mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tamang pagkakaunawa rito, at sila ay mga walang pakialam dito. Sila ay nagiging walang pakialam sa mga pangaral dahil sila ay nasa kalagayan na ng gafla, pagkalingat o pagkakasarado ng kanilang mga puso. Ng kanilang mga puso ay bulag sa pagkabulag na mas matindi pa kaysa sa pagkabulag ng mga mata.